Good afternoon. Actually, yung i-share ko, parang medyo kabaliktaran naman sa asawa ko. Kasi siya sobrang, in terms of, sa school niya, sobrang achiever siya. So ako naman, in real life naman, yung i-share ko sa inyo. So the title of my, topic ngayon is Living in His Abundance. Kasi masasabi ko na, kumbaga, sobrang yaman natin. Pero dapat gamitin natin in the right time lang din at saka gagamitin natin sa tamang panahon. So ito siya, kung may makikita kayo, ako po yan, nasa Netherlands po ako nung time na yun. At isi-share ko po sa inyo kung bakit ako nakapunta doon at isi-share ko din sa inyo yung konting background ng buhay ko. Very good. So, ito po, ay wala pa. Wow. Ayan. Kung nakikita niyo po, my name is, hindi ko pala nalagay yung pang-apelyero ng asawa ko. Pasensya na. Proud lang talaga ako sa apelyero ko. So, I graduated SBS Tourism Management. Nakalimutan ko. So, I graduated SBS Tourism Management last 2013. Pero bago po yan nangyari at bago po yun, kumbaga kung bakit nyo yan nakita, ang dami ko rin pinagdadaanan, lalo na sa family namin. So, actually, na-share na ni Abby yung favorite verse ko, which is yung Mark 11:24 din. Sobrang effective kasi siya. So, every day talaga, kapag gumigising ako, binabasa ko talaga itong Mark 11:24, which is, therefore, I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall them. So kung may pag-pray kayo, huwag kayong magdalawang isip, dapat tanggapin nyo ng buong buo talaga sa puso ninyo na na-receive nila. And then ito naman, yung na-share na din niya, John 14:14, if you shall ask anything in my name, I will do it. So ito siya, tatayo na lang ako, medyo mahirap kasi pag-buntis. So, ito siya, positivity. Sobrang importante siya sa atin. Bakit? Kasi diba, kung may kaibigan kayo na sobrang negative thinker, huwag kayong maging close doon. Bakit? Ma-adapt nyo kasi yun. So, dapat, kung sino yung mga business-minded, mahilig sa, kumbaga, in a positive life, doon kayo. Kasi maa-adapt nyo yun. Ang hirap kasi na mabuhay na parang sobrang negative thinker ka. So, and this one also, eto, I am physically, mentally, and emotionally ready to enter a new phase in life. I'm ready to grow and get better. So, dapat din meron tayong mga quotes para sa sarili natin. Kasi minsan, diba, kahit may asawa ka, pero iba din pa din yung sa sarili mo na parang i-boost mo yung confidence mo. So, aside nung sa prayer, dapat may backup kang quote sa buhay mo. And then ito siya, ito yung pinaka-gusto ko. Grab, opportunity, and learn. So, kung sino man yung mga makakausap ninyo na parang meron talaga sila, kasi may mga tao talaga na i-cross yung landas natin ba? Which is like, example, may nakilala lang kayo dun sa bus or sa train station, tapos nagbibigay siya ng wisdom, hindi natin alam, pinadala yun ng Panginoon sa atin. So, huwag kayong mahiya makipag-usap sa ibang tao, kasi hindi mo alam may matutunan ka doon. Isa na doon is yung sa akin, yung parang hindi talaga mawala sa utak ko na may nakilala ko sa train station na sobrang siya, parang hindi naman siya masyadong faithful talaga sa Christian world kasi hindi siya everyday pumupunta ng church, pero hindi tayo makapag-judge. Pero yung words of wisdom niya, nakatatak sa akin. Parati niya talaga sinasabi sa akin, alam mo be, hindi gusto ng Panginoon ng taong tamad. Kasi parang siya, kumbaga, faith without work is dead. So parang nangyari na, oo nga, parang marami nga tayong mga pangarap sa buhay natin, pero wala naman tayong ginagawa. Parang nakaupo lang tayo, wala tayong plano, wala tayong strategy. So it's useless. So kailangan natin talaga, gagawin natin yung best natin para makuha natin kung ano yung gusto natin. Kasi
natin, kung may nakakaalam about chess na laro, ito kasi yung favorite talaga na ano ko eh. Pag nabuboard ako, ginagawa ko pa siya. Kasi parang sa brain talaga, which is bubuhay kasi natin, para kasi tayong naglalaro niyan. Na kapag mali lang yung step natin, fail na tayo, talo na tayo. Pero hindi ibig sabihin na talo na tayo, wala na tayo, hopeless na tayo. Hindi ganon. Kundi yung buhay natin is, kumbaga, try and try until you succeed. And then wag na wag kayong mahiya or wag kayong matakot na ma-fail. Kasi yung failure natin na, kumbaga marami tayong makukuha doon na experiences, learnings, na hindi yun natin makalimutan until the end sa buhay natin. Kumbaga maging proud tayo after a year, after a month na, wow, yung pagkakamali ko pala dati na parang stupid ako, marami akong natutunan doon na. So kumbaga, yung way na yun, hindi na yun maulit. Kumbaga, mabago mo yun. Kaya wag kayong mahiya or wag kayong matakot na ma-fail or matalo. And then ito na siya. Ito na yung story ko actually. So, 5 kami na magkapatid ng family ko, which is, ako yung pang-apat. And then meron pa kaming bunso na parang menopausal baby, but thank God, matalino siya. Kasi di ba pag menopausal baby, either ano daw tawag nun? Oh, may iba siya or either matalino. So, thank God, yung bunsong kapatid namin is matalino naman siya. So, kung nakikita niyo po yung picture na first, actually yung katabi ko namatay na po yun. So, nakapot na siya. Kasi, nag-work po ako sa Jollibee dati. Honestly, yung pag-work ko as a working student during college days, kasi nga, kumbaga, as a BS Tourism Management, kailangan namin mag-travel Philippines and international. So parang nahiya naman ako sa parents ko na wala akong gagawin para sa sarili ko. So I work hard. Nag-working student ako sa Jollibee as a cashier for almost 4 years. And then, since every break time namin, wala na kasing space. Ito yung crew room namin. May mga, may mga cartoon, may mga box. So, nasa semento ako natutulog doon. Kasi cashier ka nga, di ba? So, makapag-free time ka lang mga 2 or 3 p.m. pag wala na masyadong tao. Kasi kapag 12 noon, walang kainan yun. Diretso kasi kailangan mo ding mag-ingat, otherwise, makatapal ka ng medyo malaking pera. Kasi what is Jollibee? Ang daming customer. So, asa na yun? Empty ata, Pastor? Charger. Tapos yun siya. Ang nangyayari during college days ko, yung kapatid ko kasi, kumbaga, kaming magkapatid, whole siblings ko, nakatira sa isang apartment. Tapos, yung nanay ko, parang may problema kasi yung family namin that time. Pero yung kapatid ko na panganay, siya yung nagtataguyod sa amin. They stand as a mother and father siya, na figure that time. And then yung bunsong kapatid ko is I think mga 5 or 6 years old. Yung ate ko nag-working din siya sa Chowking. And then ako Jollibee. Hindi naman uso sa atin yung mga babysitter. Nag-working nga kami para makatulong sa school, di ba? So ang nangyayari, yung kapatid ko, kapag morning, na nag-work ako sa Jollibee, ako yung nagdadala sa kapatid ko para i-babysit ko at the same time, nag-work ako sa Jollibee. Tapos nilalagay ko lang siya sa, pag walang customer, ilalagay ko siya dyan sa parang mesa lang. Tapos hindi ako nag-order kasi sobrang mahal, di ba? So kung may crew meal ako, hahatiin ko yun para ibigay ko sa kapatid ko. So tapos, after nun, kapag madami na namang customer, ang ginagawa ko, kasi kung cashier ako, nagsismart ako, which is yung hosting sa mga birthday party, yung sa Jollibee. So yun yung ginagawa ko, may mesa naman na konti, doon ko pinapaupo yung kapatid ko. Pero pag sobrang daming customer talaga, wala na akong choice, nilalagay ko na siya sa mga disabled na toilet. Pero malinis yun, di ba? So doon ko siya nilalagay, tapos kuha lang ako doon ng box, pinapaupo ko yung kapatid ko, tapos nilalak. Para hindi siya madistorbo. Kasi walang magbabantay sa amin totally. Yung panganay kong kapatid, sobrang busy niya. Yung pangalawang kapatid ko, working student din siya. Hindi siya pwede magdala ng bata. Yung ate ko naman, nag-aaral siya ng time morning yung schedule niya. So ang ginagawa is, ako yung nag-visit morning sa kapatid ko. And then pagka-afternoon naman, yung ate ko, galing siya sa school, kunin niya naman yung kapatid ko sa Jollibee para dalhin niya na naman sa Chowking.
working. Diba? So, doon niya nalid yung kapatid ko. Tapos, siya na naman nagbabantay doon. Lahat ng mga pati area manager kilala na. At then, syempre, maraming nagsasabi, uy, kawawa naman kayo, ganun. Pero para sa akin is, hindi kami kawawa. Kasi kumbaga, yun lang din yung way para makasurvive kami. Kasi kung may isa na mag-sacrifice sa amin, walang mangyayari. Kasi pangarap namin na lahat kami magkapatid ay dapat degree holder kami. Kasi although sa hirap ng buhay, ika nga sabi nila, poverty is not the hindrance to success. Hindi talaga, kumbaga, kailangan lang natin magsikap. Yung mga words nila na, ay kasi, wala kami, hindi namin kaya. No! Hanapin mo lang dun sa paligid, madaming opportunity. Ikaw ka lang sa pag-asa. Kasi ang dami mas mahirap sa atin. Pero nag-succeed sila. Huwag talaga natin ilagay sa utak natin na dahil sa kahirapan, hindi tayo makapagtapos. No! Wag na wag. Kasi yung Panginoon, binibigyan na tayo ng verses kung magbasa tayo. Na kumbaga, kailangan lang natin magsipag. Kailangan lang natin ng hard work. Maabot natin sa ating pangarap natin. So yun na nga, yun, yung kapatid ko, ando na siya. Minsan, di ba, kung nasa Chowking kayo or sa GFC kayo, merong mga audit. So minsan, ang nangyayari, parang nakikilala na ng mga, anong tawag nun, yung hindi nagpapakilala na taga-audit. Meron kasi mystery chopper, di ba? Hindi sila nagpapakilala. Pero siguro, naawa sila. Sino yung batang to? Kasi parang, siguro ilang days na siya doon, nakikita niya pa rin yung kapatid ko, di ba? Eh sinasabi na, yung isang crew kasi walang magbabantay, kasi nga, parang hati-hati kami ng ate ko. Tapos sabi niya, ganun naman. So parang na-amaze yung auditor. So dahil siguro doon naging gold yung isang store, kasi may gold yun may bronze at saka may silver. So siguro naawa din sila. So parang big help din yung kapatid ko na kahit pa paano andun siya. And then, pero paisip mo, diba? Then after noon, parang naiyak ako na sobrang tuwa ako kasi kahit sa ganong hirap na ginawa namin ng magkapatid namin na parang kami na yung naging babysitter ng kapatid ko, tapos na yung kapatid ko na parang nag-stand sa amin na father figure, lalo na yung panganay, sobrang laking responsibility nila sa mga kapatid nila. Parang sobrang thankful ko na dahil doon, nakapagtapos kami. So ngayon parang 5 kami na siblings, yung 4 nakapagtapos ng degree holder, 4 kami, tawag nito, mga working student, and then yung bunso kong kapatid, ngayon nag-aaral siya BS Bio din. So sa susunod, andito na siya. So makikita niyo yun. And then I thank God kasi yung mga pangarap namin dati na magkapatid, na sabi namin na one day makapag-build na makakuha kami ng house para sa parents namin, gift namin para sa kanila, which is natupad namin yun. So kumbaga maisip mo na dati, kumbaga sobrang, as in totally masasabi ko na sobrang hirap din namin sa kabataan days namin. Kasi nga yung papa ko dati is pastor siya, so naging pastor kids din ako dati. And then yung nanay ko, may work naman siya as a teacher sa Kinder. Pero alam mo naman kung magkano na yung sahod, di ba? And then sobrang kapag nasa kasi medyo probinsya, medyo hirap talaga. So parang naiisip ko na yung hirap na yun yung way para ma-mold kami, para maging dreamer kami, at higit pa nun, para maging ambitious kami na in a good way. So, kumbaga, yun yung way na parang hugot namin na ngayon, pag ma-realize namin, Lord, thank you kasi naranasan namin yun. So, at least kung may makikita kaming ibang tao, parang sobrang nakakatuwa na parang, parang nasa utak ko, every time na may makikita ko, in my heart lang na huwag kang mawalan ng pag-asa, be. One day, maging dreamer ka din at one day ma-achieve mo din yung pangarap mo. Kasi ganun din ako dati. Kumbaga parang nanalamin ako, nakikita ko yung sarili ko. Basta, huwag lang talaga mawalan ng pag-asa. So, ayun na siya. So, yun nga, yung naging ako sa Jollibee sa post. Tapos, nung after college ko, meron kasi mga way lalo na sa kabataan. May way siya na, like, if you want to travel the world, you can do it for free. Alam niyo ni Ana, kasi sinure ko sa kanya. So, ayun, parang nabigyan ako ng chance na makapag-travel sa Europe for free as a cultural
nakakatuwa kasi first is ako yung napunta sa Netherlands, and then kinonvince ko yung ate ko kasi parang sabi ko, you're still young, why not na mag-enjoy ka dito, malay mo, and then nakuha ko yung ate ko. So, andun na din siya ngayon sa Europe. And then yung first cousin ko naman na pinsan, nakuha ko rin. And then yung mga best friend ko, ang dami kong nakuha doon. And then yung way pa, parang dati, sobrang faithful sa Catholic bago sila pumunta. Kumbaga sa Pinas sila, sobrang devoted talaga. Pero napunta sila sa Europe, naging UPC sila. So parang ang way na yun, parang, Lord, thank you at least kahit pa paano na-convert namin sila. So, yun siya, yung nakita niyo po yung mga pictures, kaya sobrang proud ako kasi yung lula ko is 90 years old na siya ngayon. Tapos hindi siya nakatry na mag-travel by plane, yung ganon. So yung pangarap ko dati, sabi ko, one day, kahit kalaban, hate kasi ako ni Lula dati, sabi ko, kahit hate ako ni Lula, pero gusto ko siyang makatravel na kahit pa paano ma-enjoy niya man. So, yun po, last year, si Lola, dinala ko si Lola sa Cebu para mag-tour kami doon for 4 days. And then yung mama ko, para may banding sila na mother and daughter. And then yung lula ko, parang nakakatuwa lang na makita mo pagkuha sa airport na sabi niya, alam mo, parang ako sumakay ng sasakyan ng kapatid mo. Sabi niya, bakit Lola? Sabi niya, akala ko kasi masusuka ako sa airplane, hindi pala. Sabi niya, para lang pala siyang sasakyan. Sabi niya, tapos niyakap niya ako, tapos sabi niya, thank you, kasi hindi niya daw inaasahan na. Akala niya, mamatay na lang siya, na hindi siya makapag-experience ng plane. Sabi ko, hindi yun mangyayari, Lola, kasi di ba, nothing is impossible through God, tama? So, kung mangarap tayo, huwag na yung parang konti-konti, lubusin na. Dapat maging hanap tayo, maging ambisyosa. Tapos, yung ate ko naman is, yun nga po, nakapag-travel kami, kasi mahilig din talaga akong mag-travel. Nakapag-travel kami sa Europe, mga 11 or 12 countries, together with my sister and my cousin. Pero wala siya doon, hindi siya kasya. Kaya pinutol ko na lang. And then yung ano naman, yung sa last picture, yung whole family namin, nag-travel kami, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasi parang nasa utak namin, habang bata pa, why not kung nakakapag-ano ka na kahit pa paano, medyo okay yung financial mo, why not na-travel mo yung parents mo? Kumbaga, para pa-thank you sa kanila, sa lahat ng effort na ginawa nila, sa lahat ng pagsisikap na binigay nila, ibigay mo din yung best nila. Kasi diba, life is too short, hindi natin alam kung ano mangyayari ng kinabukasan. So at least kahit pa paano, nabigay mo yung best mo sa kanila. And then ito nga, sabi ko, the power of prayer. Kasi dati, ini-imagine ko lang yun dati. Trust me, meron siyang certain globe na books. Tinitingnan ko yung mga country. Sabi ko, one of these days makapunta ako. Kasi yung guts ko is, kapag sinasabi ko yun, feeling ko talaga, na-receive ko na. Sabi ko talaga, kasi nasa verses yun, Pastor, di ba? Bakit naman ako magdalawang isip? Wala namang masamang mangarap, di ba? Kung mangarap ka, lubusin mo na. Yun nga, yung lahat na gusto ko doon sa Certain Globe, na-travel ko siya. So parang, na siya, bonus na yung nakapag-travel ako within the Philippines at saka Asia. Kasi hindi ko naman yung inaasahan, pero alam ko na matutupad. And then, eto pa siya, tablet lang. Ito pala. Para at least babalik tayo dun sa una. Yung pictures na yan, bakit ka nilagay talaga? Kasi sobrang proud ako. Kasi, nung nag-decide kami na magpakasal ng asawa ko, nag-prepare lang ka, mga 10 days lang, diba yun yung preparation. Ang daming nagsabi, baka daw nabuntis ako, bakit daw ang aga-aga, pero hindi nila alam na umuwi lang ako nun sa Pilipinas for vacation, tapos balik na naman ako sa ibang bansa. Tapos, nakapag-decide lang kami biglaan, pero bago nangyari yun, kasi mahilig talaga ako, kung meron akong pinipray na mga decision, nagpa-fasting ako, as much as possible, 3 days talaga siya. Kasi gusto ko talaga makuha yung sagot ng Panginoon. Tapos, parang yung sinasabi na every time
Black American dun sa Netherlands na, magpakasal ka na? Parang yung gano'n. Sabi ko, hala? Pero hindi ko sinare nun kay Ellie. Pero nung pag-uwi ko, na-shock na lang ako na nag-decide kami na magpakasal, biglaan. 10 days siya na preparation. So, walang pre-nuptial na pangyayari. So, kumbaga, syempre, lahat ng babae nangangarap, di ba, na may mga photoshoot bago magpakasal. Sabi ko, okay lang yun, Lord, kasi alam ko, yung nasa utak, alam ko, Lord, ibibigay mo sa akin yung mag-photoshoot kami sa Paris. Yung talaga nasa utak ko, alam ko, mag-photoshoot kami sa Paris kung late man. So, ayun nga, nangyari siya. Nagpakasal kami, nagpa-photoshoot kami doon sa Paris. Yung photographer namin is mga photographer na artista. O, di ba? Sino makakala nun? Dami nangangarap lang ako. Pero nothing is impossible through God. Yeah. Believe and you will receive. So, yun nga po, nakapag-visit yung asawa ko doon after mga months lang nun, no? Na, I know, months talaga na after kinasal kami. Tapos, 5 months siya something. Tapos nag-visit siya doon, kung alam niyo naman yung Schengen visa, sobrang hirap mag-process doon. Pero sabi ko nga, kapag will talaga ng Panginoon, smooth lahat. Madaming gagamitin yung Panginoon na masyasya ka na lang. Tapos yan, nakapag-travel kami ng 7 countries, and then parang sobrang ano na siya, para sa akin, parang Lord, grabe ka talaga ha, kasi akala ko yung mga friends ko lang yung photographer ko. Tapos si Kuya Jed pa pala yung mga photoshoot, mga photographer pa ng artista kapag pumunta sila ng Paris. Tapos ang bait-bait pa naging friend namin. So ayun po, natupad siya. And then imagine, yung ibang country dyan, nag-spend lang kami ng 1,000 pesos. Libre na yung accommodation namin, libre na yung sasakyan namin. Kumbaga, maiisip mo na, Lord, amazing ka kasi parang may ginagamit talaga siyang tao para tulungan ka. Kumbaga, yung way na parang ibibigay niya kung ano yung promise niya sa'yo, sobra-sobra pa. Ika nga, di ba, siksik-liglig, gagong at umaagaw. So, yun po, dito na tayo sa dito. Eto talaga siya. So, after noon, nag-decide na ako mag-for good, kasi nga ako, nakalaman mo umuwi dito, kasi di ba, kasal na ako, ganun sabi ko, oo nga, no? Tapos, medyo na-worry ako na, Lord, ano na nangyari sa akin pag umuwi ako ng Pilipinas? And then, ito na nga sabi niya ng Panginoon na may piniprepare siya para sa'yo. So, during that time, when I go back here in the Philippines, I got 2 jobs. So, yung isang job ko, yung nasa Europe yung company niya, which is like, ano ko ng website. And then the second job is, sobrang gustong-gusto ko yung second job ko dito sa Pilipinas, which is yung licensed financial advisor and also certificate investor advisor. So, eto, meron tayong 5 good reasons to trust God's timing. First, God knows the future and the past, and everything He plans comes to pass. And the second, His word has never failed, and it never will. So, tandaan niyo yan. Yung word ng Panginoon, hindi talaga siya ma-fail. Totally, hindi talaga. Number 3, God has good intention for you. And number 4, He has proven Himself trustworthy before, which is yes, diba? And number 5, He's always on time. So, kung may prayer kayo na hindi pa natupad ngayon, just wait, kasi darating din ang panahon na ibibigay yun ng Panginoon. So, yung kanina sabi ko sa inyo, meron akong job na, second job na sobrang gustong-gusto ko. Bakit? Kasi, ito siya yung job na to, nakakatulong siya sa tao, nakakatulong siya for securing people, especially for the family. Which is, ito yung isi-show ko sa inyo na, ito siya. So, during pandemic, di ba, ang nangyayari is sobrang, ang daming nating questions, kasi madaming nahihirapan, maraming natanggalan ng work, which is medyo nakakalungkot. Pero hindi ko inaasahan na may na-prepare na pala yung Panginoon sa akin. So, during pandemic, I got this award, Top Agent of the Year, na nag-start lang ako noong March siya. So, dapat January to December dapat. Pero hindi ko talaga inaasahan na ma-surpass ko yung iba na mga nauuna. So, I got Top Agent of the Year sa branch, and then Top Rookie of the Year, and then also National Achievers Club, which is naging Senior Achiever ako. So,
eto siya na way, sobrang natutuwa ako kasi, bakit? Kumbaga, ang sarap ng feeling na may family na magsasabi sa'yo na, you know, thank you so much for helping my family. You're such a hero. Kumbaga, satisfaction siya para sa akin na hindi mo yun ma-receive sa ibang tao. So, ito siya na job is, eto po. So, I work as a licensed financial advisor. So, kung meron po kayong idea about life insurance, so dun po ako nag-work. So, second job ko yun. Yung goal ko kasi as a financial advisor is to help people securing their future. Saka kumbaga, eka nga diba, sabi ng Panginoon, kailangan natin maging prepared. Kasi kumbaga, ayaw ng Panginoon na yung parang diretso-diretsuhan ka na walang plano sa buhay. Ayaw niya yun. Gusto niya na dapat pinagplanuhan mo habang maaga. Kasi we cannot turn back the time. Hindi na natin pwede ulitin yun. Kailangan natin kung mag-decide tayo ngayon or pag maintindihan man natin kung anong ibig sabihin nito. Ito po siya. So, ang ibig kong sabihin ng life insurance is a savings plus investment plus protection. So, number one, it protects your income from unexpected expenses. So, kumbaga, siya yung way, parang ginamit siya ng Panginoon para maprotektahan yung mga unexpected and predictable na pangyayari sa buhay natin. Kasi kahit tayo, di ba, sa sarili natin, hindi natin alam kung ano yung plano ng Panginoon sa atin. Hindi natin, kumbaga, hindi natin ma-predict na biglang may masama pa lang mangyari, pero wag naman. And then the second is, it protects the money you're saving for future plans. So which is very, talaga siya, kailangan talaga siya. Kasi kailangan din natin protektahan kasi blessing yun eh. Binigay yun ng Panginoon sa atin eh. So kailangan natin yun, kumbaga i-keep talaga natin yun. Kumbaga mamahalin natin yun. And then number 3 is, it gives you the power to protect your family even when you're not around anymore. Kasi nga, di ba, as what I said, hindi talaga natin alam kung anong mangyayari sa buhay natin. Kumbaga, either ngayon or kinabukasan or wag naman. Pero, ika nga, ang Panginoon lang talaga yung nakakaalam kung kailan tayo mawawala dito sa mundo. So, ito yung way para maprotektahan natin yung family natin. And then, kumbaga may legacy tayong iiwan sa kanila. Na no matter what happened to you, at least meron kang legacy iniwan sa pamilya mo na hindi ka maging burden sa kanila. Kung hindi, maka-help ka pa sa kanila in the future. So number 4, it protects your emotional health by giving your peace of mind. Trust me. Kumbaga sobrang sarap ng feelings kapag may peace of mind ka sa sarili mo, na alam mo sa sarili mo na kung ano mang mangyari sa iyo hindi mahihirapan yung family mo. Kasi meron pa akong story sa inyo. I have a favorite uncle. Sobrang love ko talaga siya kasi sobrang bait niya. So, ang nangyari po noon, sobrang health conscious niya. Hindi po siya kumakain ng mga meat. Kumbaga parang vegetarian si uncle noon eh. And then, nagbabasketball siya. Sobrang health conscious niya. And then, biglaan lang po na kumbaga, sumasakit yung ulo niya. And then siguro dahil sa sobrang problema niya na yung uncle niya namatay. And then after ilang weeks, namatay na naman yung auntie niya. Yung ganun, kasi hindi siya makapunta kasi nga not feeling well siya. So, pero nung pina-check ko yung uncle ko, kasi may 5 siyang anak, siya yung breadwinner. Ang asawa niya, housewife lang ang nangyayari. And then noon, nung pina-check siya, we found out na pala siya, may brain tumor, stage 4. Just imagine, ang lakas-lakas niya, sobrang, kumbaga masasabi na sobrang healthy niya, pero may sakit pala siya na brain tumor. So, ang nangyayari po, sinabihan kami ng doktor na kahit anong surgery pa yun, kasi kumalat na daw yung tumor sa utak niya, sa brain niya. And then, wala na daw talagang pag-asa. So, sabi nila, magantay na lang daw yung uncle ko ng 1 month. So just imagine, 1 month lang ang binigay ng doktor. Tapos nasa isip namin na, ay, hindi naman yun kasi doktor lang naman yun. Di ba minsan, parang may guts pa rin tayo na, hindi, para lang pang boost ng family na naiiwan. Tapos ang nangyari po noon, after a month talaga, nawala si uncle. May 5 siyang anak na super close sila. Pero dahil nga sa hindi prepared yung uncle ko, wala po siyang life insurance.
yung 2 anak napunta sa amin, yung 3 anak sa side namin, yung 3 anak niya napunta kay auntie or sa asawa niya. Tapos si Auntie Gati na housewife na totally hindi niya alam kung ano yung mga works sa buhay sa labas. Nangyari ngayon, nag-work po siya para sa anak niya. Nahihirapan yung anak niya. So, doon pa lang, parang eye-opener na sa akin na hala, kapag hindi ka pala prepared, sobrang kawawa yung family na naiiwan mo. Kasi kung baga may isip mo, anong mangyayari dun sa mga anak? So, ang nangyari po noon, kami na magkapatid, nagtutulungan kami para dun sa pinsan ko, pero doon mo talaga masasabi, Ate Sweet, no? Ang hirap talaga nung wala na si Papa. Ibang-iba na yung buhay namin. Parang daw kaldero na inano sa parang binaliktad ng kaldero sa buhay nila. Sabi ko, oo nga. Kasi, kumbaga, siguro kung time na yun, may life insurance yung uncle ko, kahit pa paano nakapag-prepared siya, hindi mahihirapan yung pamilya na naiiwan niya. And then kahit pa paano siguro, may pang-start-up yung family na naiiwan niya. So, yun po, number 5, it protects your future by increasing your potential to earn from investment. So at what I said po, yung life insurance is not about also for protection, but also for investment na money works for you na. So mamaya po itakal yan din ni Ma'am Arlene. And then money works for you na kasi, ika nga, sabi nila is, I've seen what happens to families that don't have life insurance. So I want to let you know it's about being prepared and about taking care of your family. So kailangan din natin, kumbaga, paghandaan para sa future. Kasi sabi nga ng Bible, in Proverbs 13:22, a good man leaves an inheritance to his children's children. Kumbaga, Biblia na po ang nagsabi na a good man daw, kailangan may maiiwan na inheritance sa mga anak niya at saka apo-apuhan niya. And then dito po, last word ko is, the future belongs to those who prepare for it today. So, kailangan po natin paghandaan kung ano yung future natin para kahit pa paano, hindi mahihirapan yung family natin. So, sana po na-inspire ko kayo. Medyo